Isang tableta para sa presyon sa umaga, isa pa para sa puso sa gabi, at ang pangatlo ay para sa mga kasukasuan pagkatapos ng tanghalian. Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyong ito? Pero sigurado ba kayo na tama ang pag-inom ninyo ng mga ito? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagkakamaling hindi gaanong napapansin pero lubhang delikado sa pag-inom ng gamot. Ito ang mga pagkakamaling madalas nagagawa ng ating mga magulang, lolo at lola. At maniwala kayo, ang ilan sa mga ito ay siguradong magpapagtaka sa inyo. Manatili sa amin upang matuklasan kung paano ang isang tila inosenteng gawi ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan. At siyempre pa, kung paano ito may iwasan habang tumatanda. Karaniwan nang dumarami ang bilang ng inireresetang gamot. Minsan, ang isang tao ay nagkakaroon ng isang buong cocktail ng mga tableta. At ang pamamahala sa orkestra ng mga gamot na ito ay nagiging mas komplikado. Ang problema ay hindi sa sadyang gustong saktan ng mga tao ang kanilang sarili. Kadalasang, ang mga pagkakamali ay nangyayari dahil sa pagod, pagiging makakalimutin, o simpleng hindi pagkakaintindihan. Kaya, halina't isa-isahin natin ang mga bitag na ito. Ang unang pagkakamali, at marahil ito ang pinakakaraniwan sa lahat, ay ang pagbabago ng dosis ng gamot ng sarili. Parang walang masama, di ba? Sige, bumuti na pakiramdam. Normal na ang presyon. Bakit pa iinumin ang buong tableta? Baka sapat na ang kalahati. Aminin mo, may punto rin dyan. Pero isang delikadong bitag yan. Isipin mo, ang gamot ay hindi isang mahiwagang barita na kaway lang ay gagaling ka na. Sa halip, ito ay parang isang tagapagsanay na patuloy na nagbabantay at nagpipigil sa sakit. Kapag pinakawalan mo ang pagpigil at binawasan ng dosis, ang sakit ay maaaring bumalik at posibleng mas matindi pa kaysa dati. Muling tataas ang presyon at marahil mas malala pa. Mayroon ding kabaligtarang sitwasyon. Pakiramdam ng isang tao, hindi tumatalab ang gamot at dito pumapasok ang brilyanteng ideya. Kung hindi kaya ng isa, dalawa kaya ang inumin ko. Pero ang ating katawan ay hindi makina na pwede mo lang dagdagan ng gasolina. Ang pagtaas ng dosis ng walang payo ng doktor ay maaaring magdulot ng pagkalason at seryosong side effects. Ang doktor ang nagtatakda ng tamang dosis para sa iyo. Isinasaalang-alang ang iyong timbang, edad, at pangkalahatang kalusugan. Ito ay isang maselang balansi at ang pagbalansi dito ng walang gabay ay parang paglalakad sa isang minahan. Tandaan, ang doktor lamang ang may kakayahang magbago ng iyong dosis. Dumako tayo sa pangalawang pagkakamali na madalas ay sanhi lang ng simpleng pagkalimot. Ang pagkalimot sa pag-inom ng gamot. Biglang tumawag sa telepono, dumating ang mga apo, napalingat sa panonood ng paboritong serye. At ayun, nakalimutan na ang oras. Naiwan lang ang tableta sa lalagyan nito. Sa unang tingin, parang ano naman ang masama doon? Nakalimutan lang minsan. Bukas, iinumin ko na lang ng tama. Ngunit, mas seryoso ito kaysa sa inaakala. Isipin mo, para maging epektibo ang pagpapagaling, kailangan may sapat at pari-parehong level ng gamot sa dugo. Parang pagpapanatili ng apoy sa siga, kailangan mong patuloy na magdagdag ng kahoy. Kapag nakalimutan mo ang gamot, ang iyong panggamot na apoy ay nagsisimulang lumamlam. Para sa ilang gamot, gaya ng antibiotics o gamot sa puso, kahit isang beses lang na makalimutan mo itong inumin, ay pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Nagkakaroon ng pahinga, ang sakit, at pagkakataong umatake muli. Kaya't hindi lang ito simpleng pagkalimot, kundi isang tunay na pagputol sa mahalagang proseso ng pagpapagaling na maaaring magdulot
ng masasamang epekto. Dito na tayo dumadako sa ikatlong pagkakamali na nagmumula mismo sa ikalawang nabanggit. Ano ang gagawin kung nakalimutan mong inumin ang tableta? Siyempre, sa susunod na pag-inom ay 2 tableta agad ang iinumin para makahabol sa nawala. Parang lohikal pakinggan, ngunit ito ang isa sa pinakamapanganib na ideya na maaaring pumasok sa isip mo. Isipin mo na dinidiligan mo ang isang bulaklak. Kung nakalimutan mong diligan ito kahapon, hindi mo naman siguro ito bubuhusan ng 2 balde ng tubig ngayon, 'di ba? Mas malamang, lulunurin mo lang ito at mabulok ang mga ugat. Sa katawan, ganoon din ang mangyayari. Ang dobleng dosis ay hindi pambawi sa nakalimutan, kundi isang matinding at nakalalasong pinsala sa atay, bato at puso. Ito ang tinatawag na overdose at ang mga epekto nito ay maaaring mas malala pa kaysa sa isang pagkalimot lang. Ang tamang gawin sa karamihan ng pagkakataon ay ipagpatuloy lang ang pag-inom ayon sa regular na schedule na parang walang nangyari o nakalimutan. At kung may pagdududa, lalo na sa mga seryosong gamot, kailangan talagang tawagan ng doktor at humingi ng payo. Ngunit hinding-hindi, naririnig mo ba? Hinding-hindi mo doblehin ang dosis ng mag-isa. Ito ay direktang daan patungong ospital at hindi sa paggaling. At ngayon, narito ang ikaapat na pagkakamali na tila ba'y balewala lang. Ito ay ang paglalaro sa oras ng pag-inom ng gamot. Malinaw na nakasaad sa reseta, inumin sa umaga. Pero ang umaga ay hindi lang iisa. Minsan, nagsisimula ito ng alas 7. Minsan naman ay alas 11 na. May pagkakataon pa nga na dahil abala sa umaga, iinumin na lang ang tableta sa gabi bago matulog. Ano raw ang pagkakaiba? Malaki, napakalaki. Ang ating katawan ay hindi lang basta koleksyon ng mga organo. Ito ay isang napakakomplikadong sistema na may sariling panloob na orasan o tinatawag nating circadian rhythms. Sa umaga, magkakaiba ang ating mga hormones kumpara sa gabi. Ang presyo ng dugo at pulso ay nagbabago rin sa iba't ibang oras ng araw. Kaya nga, isinasaalang-alang ng mga doktor ang mga biorhythms na ito sa pagrereseta ng gamot. Halimbawa, ang tableta sa alta presyon na iniinom sa umaga ay sadyang idinisenyo upang gumana sa mga oras na mataas ang panganib ng mga problema sa puso at daluyan ng dugo. Samantala, ang gamot naman para sa kolesterol ay madalas ireseta sa gabi dahil sa gabi pinakamabilis gumawa ng kolesterol ang atay. Kung ililipat mo ang pag-inom sa maginhawang oras para sa iyo, nanganganib kang hindi na mahuli ng gamot ang tamang timing or phase ng paggana ng iyong katawan at ang bisa nito ay malaking mababawasan. Para ka lang dumalo sa isang mahalagang pulong na nakaalis na ang lahat ng dadalo. Nakarating mo ka nga pero wala na itong silbi o saysay. Ang ikalimang pagkakamali. Nakasulat ito sa bawat instruksyon ng gamot, ngunit ito ang madalas na binabaliwala. Ito ay tungkol sa koneksyon ng pag-inom ng gamot at pagkain. Ang mga pariralang bago kumain, habang kumakain, o pagkatapos kumain ay hindi lang basta-bastang payo ng mga parmasyutiko. Ito ay isang napakahalagang kondisyon para maging tama at epektibo ang paggana ng gamot sa ating katawan. Isipin ninyo, ang ating tiyan ay parang isang uri ng chemical laboratorio. Para mas epektibong maabsorb, ang ilang gamot ay nangangailangan ng acidic na kapaligiran na karaniwang nabubuo pagkatapos nating kumain. Ang iba naman, kabaliktaran, ay nasisira o nawawalan ng bisa dahil sa gastric acid. Kaya kailangan silang inumin sa walang laman na tiyan para mabilis na makadaan sa bituka. Mayroon din namang mga gamot na kailangan ng pagkain upang mabawasan ang iritasyon o masamang epekto sa lining ng ating tiyan. Halimbawa,
Ang pag-inom ng aspirin sa walang laman na tiyan ay halos garantisadong magdulot ng gastritis. O mas malala pa, ang pag-inom ng tableta na hindi tubig, ang panulak kundi grapefruit juice, ito ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan sa iyong katawan dahil ang grapefruit juice ay kayang palakasin ang epekto ng ilang gamot ng ilang beses na maaaring magresulta sa overdosage. Kaya sa susunod na makita ninyo ang maliit na paalala na ito sa instruksyon, seryosohin ninyo itong mabuti. Hindi lang ang bisa ng gamot ang nakasalalay dito, kundi pati na rin ang kaligtasan ng inyong pagpapagaling. Sige, tapos na tayo sa pag-inom ng gamot. Ngayon naman, silipin natin ang inyong botika sa bahay. Ang ika-anim na pagkakamali ay kung saan ninyo itinatago ang inyong mga gamot. At ang pinaka-popular, ngunit pinakamaling lugar para dito ay ang banyo. Oh, dahil laging nasa malapit ang tubig para sa pag-inom ng tableta. Napaka-komportable nga. Pero ang banyo, para itong isang mini-tropical na lugar. Ang patuloy na halumigmig at biglaang pagbabago ng temperatura ay siyang pinakamalaking kaaway ng karamihan sa mga gamot. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang mga tableta ay maaaring mamasa, magbago ang komposisyon, mawalan ng bisa, o mas masahol pa, maging nakakalason. Isipin na lang, ang tableta mo sa puso ay naging isang walang bisang piraso ng tisa. At sa pinakamasamang sitwasyon, maging isang hindi mahuhula ang kemikal na cocktail. Ang perpektong lugar para sa inyong imbakan ng gamot ay isang tuyo, madilim, at malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw at mga pinagmumulan ng init. Halimbawa, isang cabinet sa silid tulugan o sa bodega. Ang tamang pagtatago ng gamot ay kasing halaga ng pag-inom nito. Huwag gawing sementeryo ng mahahalaga at kinakailangang gamot ang inyong banyo. Ang ikapitong pagkakamali pagdating sa pagtatago ng gamot ay ang pagbalewala sa expiration date nito. Sabi mo siguro, naku, isang buwan lang naman ang expired o kaya dalawa. Hindi naman yan nasira tulad ng gatas o inamag o kaya paring pareho. Kaya bakit hindi mo pa inumin? Ang ganitong pag-iisip ay maaaring lubhang mapanganib. Ang expiration date sa pakete ay hindi isang marketing trick para mas madalas kang bumili ng gamot. Ito ay garantiya ng manufacturer na sa loob ng panahong iyon, nananatili ang daang porsyentong bisa at kaligtasan ng gamot. Paglampas ng petsa ng pag-expire, walang sino mang makakagarantiya kung ano ang mangyayari sa aktibong sangkap. Maaari lang itong mawalan ng bisa at maging isang walang silbi. Sa pinakamainam na sitwasyon, wala kang makukuhang anumang benepisyo o epekto mula rito. Pero sa pinakamalalang sitwasyon, ang mga nabuong sangkap nito ay maaaring makasama o maging nakakalason pa sa katawan. Ang pag-inom ng expired na gamot ay parang paglalaro ng Russian roulette sa iyong kalusugan. Kaya't regular na suriin ang iyong medicine cabinet at walang awa mong itapon ang lahat ng gamot na tapos na ang buhay. Narito ang pangwalong pagkakamali na madalas nating iniisip na baka kailanganin pa. Ito ay ang pagtatago ng mga lumang gamot, lalo na ang mga gamot na matagal nang pinahinto ng doktor. Tapos na ang gamutan ng antibiotics, pero may 3 tableta pang natira sa pakete. Gumaling na ang ubo, pero may kalahati pang bote ng syrup na nakatayo. Sayang naman itapon, ang madalas nating isipin, at lahat ng ito ay iniimbak sa inyong medicine cabinet para sa baka sakali. Doblado ang panganib dito. Una, kapag nagkaroon muli ng magkatulad na sintomas, malaki ang tukso na mag-self-medicate at inumin ang nakatulong dati sa halip na kumonsulta sa doktor. Pero, maaaring magkamukha lang ang mga sintomas kahit na ibang-iba na pala ang sakit. Pangalawa, sa paglipas ng panahon, napakaraming iba't ibang kahon
at bote ng gamot ang naiipon sa inyong medicine cabinet na madali lang kayong malito. Sa pagmamadali o sa madilim na lugar, maaaring aksidente ninyong makuha ang maling gamot at mainom ang hindi nyo dapat. Ang home medicine cabinet ay dapat laging maayos at napapanahon. Dapat lang na naroon ang mga gamot na kasalukuyan ninyong iniinom ayon sa reseta ng doktor at ang mga pangunahing kagamitan sa first aid. Ang lahat ng iba pa ay labis na kalat na nagdudulot ng kalituhan at nag-uudyok sa mapanganib na self-medication. Ang ikasyam na pagkakamali ay ang uri ng pagkakamaling dala ng ating isip. Ito ay nagmumula sa pagiging kampante na alam na natin ang lahat at mas magaling pa tayo sa iba. Ito ang simpleng ayaw lang nating magbasa ng instruksyon. Seryoso, sino nga ba sa atin ang talagang nagbabasa ng mahahabang detalyadong babasahin na iyan na nakasulat sa napakaliit na letra? Sabi naman ng doktor, isang tableta, 2 beses sa isang araw. Ano pa ba ang kailangan? Pero marami pa pala. Nasa instruksyon mismo, nakatago ang lahat ng pinakamahalagang impormasyon. Halimbawa, ang bahagi tungkol sa interaksyon nito sa ibang gamot. Maaaring hindi mo alam na ang gamot mo sa presyon ay hindi pala tugma sa simpleng pampawala ng sakit ng ulo na iniinom mo. O baka naman, hindi ito dapat inumin kasabay ng vitamin C. Paano naman yung bahagi tungkol sa side effects? Hindi yan isinulat para takutin ka, kundi para malaman mo kung ano ang dapat mong bantayan. Kung pagkatapos mong uminom ng tableta ay nagkaroon ka ng pantal o nahilo ka, malalaman mong hindi lang iyon aksidente, kundi posibleng reaksyon nga sa gamot at kailangan mo itong agad ipaalam sa doktor. Ang pagbalewala sa instruksyon ay parang paglalakbay sa isang hindi mo pamilyar na bansa ng walang mapa. Maaaring makarating ka nga sa gusto mong puntahan, pero malaki ang tsansang maligaw ka at mapahamak. Ang ikasampung pagkakamali, ang labis na pagtitiwala sa sariling memorya. Sasabihin mo, ano ba naman ang hirap tandaan? 3 tableta lang naman, puti sa umaga, dilaw sa tanghali, asul sa gabi. Sa unang tingin, tila madali lang. Pero paano kung may isa pang tableta na iniinom bawat ibang araw? O mga patak na kailangan mong ilagay bawat 4 na oras? Ang memorya ng isang matanda at maging ng sino man sa atin ay hindi maaasahan. Nabalisa ka, napagod, o hindi nakatulog ng maayos. At heto na ang nakakabagabag na tanong. Nainom ko ba ang tableta ko kaninang umaga o hindi? At magsisimula na ang paghula-hula. Inumin pa ba ang isa at ipagsapalaran ang dobleng dosis o lalagpasan at mawawalan ng bisa ang paggamot? Para maiwasan ang pang-araw-araw na guessing game na ito, mayroong simple at henyong invention, ang pill organizer o lalagyan ng gamot. Kung aayusin mo ang lahat ng gamot sa mga kompartimento nito para sa 1 linggo, lagi mong malalaman kung ano at kailan mo kailangang inumin. Kapag walang laman ng kompartimento, ibig sabihin ay nainom mo na ang gamot. Kapag puno, ibig sabihin ay oras na para inumin. Nakakabawas ito ng alalahanin, nakakaiwas sa pagkakamali, at lubos na nagpapasimple ng buhay. Huwag kang umasa sa sarili mong memorya pagdating sa kalusugan. Magtiwala sa sistema. Ngayon, dumako tayo sa pang-11 pagkakamali. At ito ay hindi tungkol sa gamot, kundi sa mismong komunikasyon. Ito ang hadlang sa pag-uusap sa doktor. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon, isang matanda ang nakaupo sa consultation. Mabilis magsalita ang doktor at gumagamit pa ng mga medikal na termino na mahirap intindihin. Mayroong hindi narinig ang pasyente dahil may problema sa pandinig at mayroon din siyang hindi naintindihan. Pero nahihiya siyang magtanong ulit. Ayaw niyang lumabas na mukhang bobo o masayang
ang mahalagang oras ng doktor. Kaya tumango na lang siya. Nagkunwaring naintindihan ng lahat. Pero lumabas sa klinik na litong-lito. Dapat ko bang inumin ang gamot na ito bago kumain o pagkatapos? Ano nga ulit ang sinabi niya tungkol sa side effects? Sa huli, ang plano ng paggamot na maingat na inihanda ng doktor ay nawawala ng saysay dahil lang sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Walang dapat ikahiya sa pagtatanong ulit. Magtanong ng pampalinaw. Humingi na isulat ang schedule ng pag-inom ng gamot sa papel sa malalaki at malilinaw na letra. Ang isang mahusay na doktor ay laging tutugon sa inyong pangangailangan. Sa usaping kalusugan, walang puwang ang pagkamahiyain o ang pagdududa na hindi na isasalita. Mas mabuting maging paulit-ulit sa pagtatanong sa doktor kaysa sa bandang huli ay mag-isa mong haharapin ang masasamang bunga ng maling paggagamot. Ang ikalabindalawang pagkakamali ay kaugnay ng nauna. Kapag ang isang tao ay hindi nakakuha ng malinaw na instruksyon mula sa kanyang doktor, saan kaya siya humihingi ng payo? Tama, sa internet o kay Aling Marites. Ito ang pagkonsulta kay Dr. Google at sa mga manggagamot na nagpasa-pasa ng kaalaman. Sa search engine, sa bawat tanong mo, makakakita ka ng daan-daang artikulo at forum kung saan ang mga experienced na tao ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento ng tagumpay. Naku, ako sa alta presyon, nakatulong sa akin yung piniga na bawang. Ako naman, ayaw ko ng mga gamot na puro kemikal, halaman lang ang gamot ko. Si Aling Marites naman, masayang ibabahagi ang mga tableta na napakabisa raw sa kanya. Ang panganib sa mga ganitong payo ay hindi nito isinasaalang-alang ang iyong individual na kondisyon. Ang gamot na perpektong gumana sa isang tao ay maaaring maging lason sa iba, at ang mga herbal na gamot na mukhang inosente ay maaaring sumalungat sa iyong pangunahing paggamot. Ang internet at ang mga kapitbahay ay mahusay para sa pagbabahagi ng mga recipe ng pagkain, ngunit hindi para sa paggamot ng malubhang sakit. Ang tanging mapagkakatiwalaang pinagmulan ng impormasyon tungkol sa iyong kalusugan ay ang iyong doktor na pamilyar sa iyong medikal na kasaysayan at may kaalaman sa siyensya. Ang lahat ng iba pa ay parang sugal, kung saan ang nakataya ay ang iyong buhay. Ang ikalabintatlong kamalian, isang produkto ng panahon ng marketing. Ito ay ang bulag na paniniwala sa mga miracle cure na nakikita sa mga patalastas. Puno ang telebisyon at internet ng mga nakakaakit na alok, makabagong gamot para sa kasukasuan mula kay Profesor Ivanov, natatanging herbal mix para sa paglilinis ng mga ugat na magbabalik sa inyong kabataan. Nangangako ang mga advertisement ng mabilis na paggaling sa lahat ng sakit ng walang side effects at hindi na kailangan pang magpatingin sa doktor. At maraming matatanda na nawawalan na ng pag-asa na makahanap ng epektibong lunas ang nabibiktima nito. Nag-o-order sila ng mamahaling mga produkto na wala namang bisa at iniinom kasama ang mga gamot na niresita ng doktor. Sa pinakamagandang sitwasyon, nasasayang lang ang kanilang pera. Pero sa pinakamasama, ang komposisyon ng mga miracle cure na ito ay hindi alam at hindi mahulaan. Maaari itong maglaman ng mga sangkap na nagpapahina sa epekto ng tunay na gamot o sa kabalintunaan, mapanganib na nagpapalakas dito. O kaya'y magdulot ng alerhiya at iba pang masamang reaksyon. Tandaan, kung mayroong universal na gamot para sa lahat ng sakit, hindi ito i-re-advertise sa TV sa pagitan ng mga teleserye. Ibibigay na ito sa bawat ospital. Huwag maniwala sa mga pangako ng advertisement. Magtiwala sa inyong doktor. Ikalabing-apat na pagkakamali, ang basta-basta paghalu-halo ng gamot. Kunwari,
Isang tao ay umiinom ng kanyang maintenance na gamot para sa high blood at diabetes. Tapos bigla siyang sumakit ang ulo. Ano ang gagawin niya? Malamang, bubuksan niya ang medicine cabinet at kukuha ng kahit anong pain reliever na makita niya. O kaya, bahagyang nilagnat, kaya't iinom ng gamot pampababa ng lagnat. Wala siyang iniisip na masama dahil simpleng gamot lang naman daw ang mga ito na nabibili over the counter at halos na sa bawat bahay. Pero ang pagiging simple nito ay nakakapanlin lang. Ang katawan ng isang matanda na umiinom ng ilang gamot ay isang komplikadong sistema ng kemikal. At ang pagdagdag ng isa pa, kahit mukhang inosente pa ito sa simula, ay maaaring magdulot ng chain reaction. Halimbawa, ilang popular na pain reliever ay maaaring magpataas ng presyon, nasisira sa bisa ng gamot para sa high blood. Ang iba naman ay nagpapalabnaw ng dugo at kapag isinama sa iniresitang gamot, panlabnaw ng dugo, anticoagulants, ito ay maaaring magdulot ng pagdurugo. Anumang gamot, kahit anong bago, kahit patak sa ilong o syrup para sa ubo, ay kailangan munang ipaalam o ikonsulta sa iyong doktor. Siya lang ang nakakaalam ng buong sitwasyon at makapagsasabi kung ligtas ba ang paghahalo na ito sa iyong partikular na kaso. At ngayon, narito na tayo sa ika-15 pagkakamali. Isa itong napakatuusong pagkakamali dahil nagkukubli ito bilang pagmamalasakit sa kalusugan. Ito ang pagkahumaling sa mga itinuturing na walang harm na halamang gamot at mga food supplement o mas kilala bilang supplements. Sa isipan ng marami, matatag na nakatanim ang paniniwala lahat ng natural ay maganda at hindi makasasama. Ang ginseng extract para sa sigla, St. John's wort laban sa lungkot at garlic capsules para sa malusog na ugat. Napakagandang pakinggan, hindi ba? Ngunit ang pagiging natural ay hindi nangangahulugang ligtas. Ang mga halamang gamot at supplements ay hindi lang basta pagkain. Ang mga ito ay mga substance na aktibong nakikialam sa biochemistry ng ating katawan at maaari silang magkaroon ng ganap na hindi inaasahang interaksyon sa mga gamot na inireseta ng doktor. Halimbawa, ang St. John's wort na kilala bilang natural na antidepressant ay lubhang nagpapahina sa bisa ng mga gamot sa puso, anticoagulants, at maging ng birth control pills. At ang tila walang harm na grapefruit at mga extract nito ay maaaring lubos na magpalakas ng epekto ng statins na nagdudulot ng nakalalasong pinsala sa kalamnan. Kaya ang patakaran dito ay katulad ng sa mga gamot. Bago ka uminom ng anumang halamang gamot o vitamin complex, siguraduhing kumonsulta ka muna sa doktor. Ang inyong kalusugan ay masyadong marupok na sistema para gawing lugar ng mga hindi kontroladong eksperimento. Ang pang-16 na pagkakamali na kadalasang ginagawa ay ang tahimik na pagtitiis. Halimbawa, may isang tao na nagsimulang uminom ng bagong gamot. Maya-maya, nakaranas siya ng mga hindi ka nais-nais na sintomas. Pagduduwal, pagkahilo, pagkatuyo ng bibig, o kaya naman ay pantal sa balat. Ano ang karaniwang iniisip niya? Siguro normal lang yan. Nag-a-adjust pa lang ang katawan ko. O kaya naman ay, titiisin ko na lang. Mawawala din naman to. Hindi ko na kailangang istorbohin ng doktor para sa ganito kaliit na bagay. Ito ay tila isang bayani na aksyon, pero lubos itong mali. Ang mga side effect ay hindi dapat ituring na normal. Sa halip, ito ay senyales mula sa iyong katawan na mayroong mali o hindi akma. Maaaring hindi tama ang dosage o dosis ng gamot. Maaari ding hindi hiyang sa iyo ang partikular na gamot na iyan at nagdudulot ng individual na intolerance o hindi pagtanggap ng iyong katawan. O kaya naman, senyalis ito ng matinding allergic reaction na nangangailangan ng agarang medikal na interbensyon.
Ang magtiis at manahimik sa ganitong sitwasyon ay nangangahulugan na isinusugal mo ang iyong kalusugan. Kailangan malaman ng doktor ang lahat ng pagbabago sa iyong pakiramdam. Kahit pa sa tingin mo ay maliliit lamang ang mga ito. Sa ganitong paraan lamang niya, maibabagay ang iyong paggamot sa tamang panahon. Maaari niyang palitan ng gamot, baguhin ang dosis, or magrekomenda ng karagdagang therapy. Tandaan, ang iyong katawan ay nakikipag-usap sa iyo. Huwag mong baliwalain ang mga sinyalis nito. Pagkakamali bilang 17. Hindi na ito nakakagulat, pero hindi ibig sabihin ay hindi na ito delikado. Ito ay ang pagsasama ng gamot at alak. Para sa maraming nakatatanda, ang isang baso ng brandy para sa gana o alak para sa puso ay karaniwan ng nakasanayan at hindi nila nakikita ang koneksyon sa pagitan ng nakasanayang ito at ng tableta na ininom nila 1 oras lang ang nakalipas. Pero ang koneksyon na ito ay direkta at lubhang mapanganib. Ang alak, tulad ng gamot, ay pinoproseso sa atay. Kapag nagkasama ang mga ito sa atay, doble o minsan triple pa ang trabaho nito. Ito ay maaaring humantong sa matinding pagkasira ng atay. Bukod pa rito, hindi mo malalaman kung paano babaguhin ng alak ang epekto ng karamihan sa mga gamot. Maaari nitong mas patindihin ang epekto ng pampatulog o pampakalma na maaaring magdulot ng paghina ng paghinga. Maaari din nitong mawalan ng bisa ang gamot sa diabetes na magdulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. At kapag ipinares sa ilang uri ng antibiotics o antidepressants, ang alak ay nagiging tunay na lason. Isang patakaran lang ang kailangan mong tandaan at wala itong eksepsyon. Kung ikaw ay sumasailalim sa paggamot, dapat ganap na iwasan ng alak. Hindi konti lang, hindi tuwing may okasyon lang. Talagang huwag. Hindi sulit ang halaga na ibabayad mo para sa isang kasiyahang may pagdududa. Ang 18 pagkakamali ay may kinalaman sa pisikal na kakayahan, ngunit seryoso pa rin ito. Ito ay ang hirap sa paghawak at paggamit ng mga bagay. Habang tumatanda, nawawala ang liksi ng mga daliri, nagkakaroon ng arthritis, at lumalabo ang paningin. Dahil dito, ang isang simpleng gawain, tulad ng pagbukas ng bote na may childproof o safety cap, ay nagiging matinding pagsubok. O kaya naman, ang paghati sa tableta ay nagiging problema. Imbis na maging dalawang pantay na bahagi, nadudurog lang ito at nagiging pulbos at maliliit na piraso sa kamay. Dahil sa pagkadurog, ang tao ay naiinis, nagagalit, at sa huli, tinitansya na lang ang tamang dosis. O kaya naman ay hindi na umiinom ng gamot. Ito ay humahantong sa palagiang paglabag sa tamang dosis na maaaring magpawalang saysay sa buong paggagamot. Sa kabutihang palad, may solusyon sa problemang ito. Sa mga botika, may mabibiling mga espesyal na kagamitan, panbukas ng bote at tumpak na panghati ng tableta. Kung nahihirapan ang isang mahal sa buhay na gawin ito mag-isa, mainam na hatiin na nang maaga ang lahat ng tableta at ilagay ang mga ito sa mga kompartimento ng isang pill organizer. Ang mga simpleng bagay na ito sa araw-araw ay malaki ang maitutulong para sa katumpakan at pagiging regular ng paggagamot at sa makatuwid sa mas magandang resulta nito. Ang 19 na punto ay malapit na konektado sa nauna at ito ang isa sa pinakamadalas na sanhi ng pagkalito. Ito ay ang mahinang paningin. Isipin ninyo ang isang mesa kung saan nakapatong ang 3 hanggang 4 na uri ng tableta. Maliliit ang mga ito at madalas magkakahawig sa hugis at kulay, puti, bilog-bilog. Ang mga nakasulat naman sa pakete ay napakaliit ng letra. Halos hindi na mabasa kahit may magnifying glass. Sa ganitong sitwasyon, napakadali lang pagkamalan ang gamot sa alta presyon bilang gamot sa heartburn. Lalo na sa umaga,
Kapag hindi pagising na gising ang isang tao o sa gabi kapag malabo ang ilaw, ang magiging bunga ng ganitong pagkakamali ay maaaring napakalubha. Ang solusyon dito ay nasa maayos na pag-oorganisa. Huwag pagtabi-tabihin ang lahat ng tableta sa iisang lugar. Gumamit ng pill organizer na may malaki at malinaw na label o etiketa. Pwede ring lagyan ng makukulay na sticker ang mga botelya o isulat ang pangalan ng gamot sa malalaking letra gamit ang marker. Kung may pagkakataon, pakiusapan ang isang malapit sa inyo na ihanda na ang mga gamot para sa bawat pag-inom. Ang paningin sa pagtanda ay sadyang hindi na bumubuti at ang ating layunin ay makagawa ng sistema kung saan ang pagkakamali dahil sa hirap makakita ay imposibleng mangyari. Narito na tayo sa ikadalawampung pagkakamali. Ito marahil ang pinakakomplikado dahil madalas nitong pinagsasama-sama ang marami sa mga nauna nating natalakay. Mayroon itong komplikadong pangalan sa medisina, ang polypragmasya. Pero sa madaling salita, ito ay ang sabay-sabay na pag-inom ng napakaraming gamot. Isipin ang isang tipikal na sitwasyon. Isang matanda ang may sakit sa puso, kaya nagpapatingin sa cardiologist. May diabetes, kaya sa endocrinologist. At may rayuma or sakit sa kasukasuan, kaya sa rheumatologist. Bawat isa sa mga doktor na ito na mahusay sa kanilang larangan ay nagre-reseta ng gamot. Ang cardiologist, 3 gamot, ang endocrinologist, 2, at ang rheumatologist, 2 pa. Ang problema, hindi nila laging alam ang mga reseta ng bawat isa. Bilang resulta, umaalis ang pasyente na may listahan ng 7 hanggang 8 o minsan ay 10 magkakaibang gamot na iinumin. Walang makapagsasabi kung paano magre-react o mag-i-interact ang lahat ng kemikal na ito sa loob ng katawan ng isang tao. Naghahantong ito sa isang hindi kontroladong eksperimentong kemikal. Kaya ang golden rule o gintong alituntunin, ang isang matanda ay dapat may isang pangunahing doktor, isang general practitioner or family doctor na siyang patuloy na sumusubaybay sa kanya. Siya ang dapat na nakaaalam ng lahat ng reseta mula sa mga specialist at siyang mag-aayos ng pangkalahatang treatment plan, tatanggalin ang anumang sobra at pipigilan ang mga mapanganib na kombinasyon. Pero alam niyo ba ang pinakakagulat-gulat sa lahat ng ito? Ang pinakamalaki at pinakapangunahing pagkakamali ay hindi isa sa mga nabanggit na. Ito yung kaisipan na hindi ako madadamay dito o tama naman lahat ng ginagawa ng mga magulang ko. Madalas, nagsisimula ang mga problema sa ating kapabayaan. Nakikita natin na ang isang mahal sa buhay ay umiinom ng sandamakmak na gamot pero hindi natin tinatanong sino ba ang nagbabantay sa pag-inom nito. Tayo mismo ang bumibili sa botika ng mga bitaminang maganda kuno o pampalakas ng butot kasukasuan nang hindi man lang iniisip kung paano ito babagay sa pangunahing gamot na iniinom. At ito ang masakit. Minsan, sa kagustuhan nating makatulong, hindi natin namamalayan na nagiging kasabwat tayo sa mga pagkakamaling ito. Ang pag-unawa na ang responsibilidad ay hindi lamang nakasalalay sa matatanda, kundi pati na rin sa kanilang pamilya ay nakakapagpabago ng lahat. Ang pangunahing aral ay simple lang. Ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay ay hindi lang trabaho ng mga doktor, kundi obligasyon din nating lahat. Isang simpleng usapan, pagtulong sa pag-aayos ng gamot sa pill organizer, or pagsasama sa pagbisita sa doktor ay kayang maiwasan ang malalaking problema. Maraming salamat sa panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, paki-like at mag-subscribe sa channel. Mahalaga sa amin na malaman kung interesado kayo sa paksang ito. Ngayon,
May tanong ako sa inyo. Sa anong mga pagkakamali sa nabanggit ang naranasan ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comments. Malaking tulong ito sa iba.